tamad. Those are the two things that could hinder our success and happiness in life. When you have fear in your life and when you are lazy. Pero tandaan mo na naniniwala ang Diyos sa iyo. At araw-araw, pasalamatan mo yun. Araw-araw, suriin mo ang iyong buhay. Ano ang tinanggap mo sa Diyos? Because remember, my dear friends, when you begin with the blessing, you will end with the blessing. When you begin with the grace, you will end with a grace. Pero umpisahan mo sa takot ang buhay mo. Paano matatapos ang buhay mo kung hindi rin sa takot? Kung umpisahan mo ang buhay mo sa isang negatibong pag-iisip, paano matatapos ang iyong buhay? Sa isang negatibong karanasan. My dear friends, whatever you are experiencing now in your life, no matter how hard and difficult it is, nawawalan ka man ng pag-asa, nanghihina ka, napapagod ka, nasasaktan ka, gusto mo nang sumuko, nalulungkot ka, nadidepress ka, naliligaw ka, nag-aalala ka, umpisahan mo palagi sa pasasalamat sa Diyos. Umpisahan mo na tignan ano ang tinanggap mo sa Diyos. Hindi pwede na wala kang grasya ngayon. 3 grasya ang hinahawakan mo. Ang tiwala ng Diyos sa iyo, ang talento mo, lalong-lalo na ang panahon mo. Ano ang ginagawa mo dito sa 3 biyaya at grasya na tinanggap mo sa Diyos? All of us, my dear friends, have a 2.4 million in our lives every day. What is that? Our 24 hours in a day. Mayaman tayo. Mayaman tayo sa oras, mayaman tayo sa lakas, mayaman tayo sa tiwala ng Diyos. Pero bakit nawawala at nasasayang ito? Dahil sa iyong takot, dahil sa iyong katamaran, dahil sa iyong pagdududa. Alisin mo yan. Buksan mo ang iyong mata at makita mo na ikaw ay tunay na pinagpala. That God's grace is overflowing in you. Yan sana magpalakas ng iyong loob. Yan sana ang magbigay sa iyo ng pag-asa. Yan sana magtulak sa iyo na mabuhay at kamtan mo ang iyong mga panaginip at pangarap araw-araw.